Isa ka bang newbie at nahihirapan sa pagpapaanak ng iyong mga alagang baboy? Abay, nasa tamang lugar ka, kaibigan. Tara, samahan niyo ako at ating aalamin kung ano yung mga basic na kaalaman na dapat natin matutunan sa pagpapaanak ng ating mga alagang baboy. Ulitin ko lang po, mga basic na kaalaman lamang po ito. Kung ready na po kayo, tara, simulan na natin. Hello mga farmer, magandang araw po sa inyo lahat at welcome na naman sa ating panibagong video. So good news po tayo ngayon dahil si Black Mama po ay nanganak na. So sa mga hindi po nakapanood ng ating update nung nakaraang video natin, so panoorin nyo muna at abangan nyo rin yung ating mga tip na ibibigay sa inyo ngayon. Mga basic tips tungkol sa pagpapanak ng ating mga inahin. So sa mga hindi po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe na lang din po para lagi po yung updated sa mga gagawin natin mga video, tutorial tungkol sa pag-alaga ng baboy. Kings by the Plus Animal Feed Supplement ang kaagapay mo sa iyong negosyo. Kikita ka na, aasenso ka ba? Si Black Mama nga pala ay napabulugan natin noong March 9 at yung expected due date natin ay August 31. So today is August 30, so medyo napaaga tayo ng isang araw, pero okay na okay pa rin yung mga farmer dahil meron tayong tinatawag na plus minus 5 days. Ibig sabihin pwede siyang manganak 109 days up to 119 days. So kapag lumagpas na siya ng 120 days, ay ibig sabihin ay overdue na po yun. Usually nangyayari talaga yan sa mga first timer na mga inahin or sa mga sobrang tanda rin na mga inahin, pwede mangyari sa kanila. Kapag nangyayari naman yun ay tawag agad tayo ng technician para makapag-inject ng Lutalize para sa mga overdue na mga inahin. Isa nga pala sa pinaka-importanteng senyales na dapat nating abangan kapag malapit na manak yung ating mga inahin ay kapag pinisil natin yung kanilang mga dede at marami na pong garas sa lumalabas, ay ibig sabihin oras na lang po yung antay natin dyan at maanak na po yan. Kapag nagkaganon, huwag nyo na pong iwan, bantayan nyo na at baka agawin pa yan ng iba. Sa mga baguhan pala sa paglaga ng inahin, ito naman yung mga basic na kagamitan na dapat nating ihanda 1 week before manganak yung ating mga inahin. Kaya ilista mo na yan. Tail cutter, ginagamit natin ito pamputol ng mga buntot ng ating mga biik. Pwede rin naman blade kung wala. Nail cutter naman yung ginagamit natin para sa pagputol ng ngipin. Kung may available tayong nipper, pwede na naman gamitin yon. Syringe naman yung ating gagamitin, syempre pang-inject natin yan sa ating mga inahin at sa mga biik. Kung gusto naman natin mapabilis yung panganak ng ating mga inahin, ay gumamit po tayo ng oxytocin. At para naman sa prevention ng mga sakit na pwedeng dumapo sa ating mga bagong panganak ng mga inahin, ay gumamit po tayo ng oxytetracycline or antibiotic. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo yan. Fast heal naman or quick heal or wound spray para sa mga gagawin natin ng mga sugat sa mga biik. At syempre yung ating alcohol, ito yung pang-disinfect natin sa mga kagamitan bago gamitin at syempre sa ating sarili. Pamunas naman or malinis na basahan para sa ating mga biik na bagong labas at yung ating sinulid, pantali natin sa umbilical cord or pusod ng ating mga biik kapag pinutulan natin sila. At ito namang ating piglet crib na DIY. So pwede nyo itong gayahin mga farmer kung gusto nyo maging safe yung inyong mga biik habang nagpapaanak kayo ng inyong mga inahin. At syempre huwag natin kalimutan na maglagay ng brooding lamp para hindi lamigin yung ating mga bagong labas ng mga biik. So 100 watts po yung ating gamit dyan. Ang isa nga pala sa mga paraan na ginagawa ko dito para mas mapabilis ko yung panganak ng ating mga inahin ay naglalagay ako ng isa or dalawang mga biik. Ang pagdede kasi ng ating mga biik ay nakatulong para magpalabas ng natural na hormone or oxytocin yung ating mga inahin at magkaroon ng contraction yung kanilang mga matres at mapabilis yung paglabas ng kanyang mga biik. Pero kapag umabot na ng 20 to 30 minutes at di pa rin nasundan, ay pwede tayo mag-inject na oxytocin. Paalala ko lang mga farmer, kapag first timer mga anak yung ating mga inahin, ay ugaliin muna natin na ipaamoy sa kanya bago natin ilagay yung kanyang mga biik. Minsan kasi naninibago yung ating mga inahin at kinakagat nila kapag meron silang nakita mga biik. At kapag okay naman yung reaction, ay yun, dire-diretso na natin ilagay yung kanyang mga biik sa kanya para padidiin. Ugaliin din natin panatiling malinis yung mga dede na ating mga inahin para hindi magkaroon ng problema yung ating mga biik. Pwede tayong gumamit na maligamgam na tubig at malinis na basahan at yun yung gawin natin na pamunas. Kapag nangyari pala sa inyo na magkakasabay-sabay yung paglabas ng mga biik at kayo lang po mag-isa yung nagpapaanak sa inyong mga inahin, ang tanging advice sa inyong mga farmer, wag na wag po kayo magpapanik. Kumalma lang po kayo at ang tanging gawin ninyo ay kunin isa-isa yung mga biik, punasan yung kanilang nguso para hindi masuffocate yung ating mga biik na bagong labas. At kahit hindi na natin punasan yan yung buong katawan nila, ang importante yung nguso para hindi po sila
ma-suffocate at baka mamatay po sila. Pagkatapos natin mapunasan yung isa, lagay sa crib na merong brooding lamp para hindi lamigin. Balik ulit tayo sa isa at ganoon lang po yung ating gagawin mga farmer, paulit-ulit lang po yun. Hanggang sa kumalma na po yung ating mga inahin sa pagpapalabas ng kanyang mga biik. Pero kapag kaisa kang first timer sa pagpapaanak ay mas maganda pero ka talagang kasama. Share ko lang pala mga farmer kapag wala po tayong available na oxytocin at medyo matagal na bago masundan yung paglabas ng mga biik, ay pwede nating balik na rin or i-change natin ang posisyon yung ating mga inahin, or pwede natin silang patayuin para ma-change ng posisyon. Minsan kasi yung mga biik ay nakabara doon sa kanilang mga puwerta, kaya yun yung isa sa mga dahilan kung bakit matagal yung paglabas nila. At kapag natagalan pa rin, so pwede na tayo mag-initiate ng pagdukot. Ito mga pala mga farmer yung kagandahan sa ating ginawang DIY na piglet crib, no? So pwede natin itong isara at pwede natin buksan kapag nagpapadede tayo ng ating mga biik. At kapag natapos lang dumede, diretso naman sila agad dito para nang sa ganon ay hindi natin sila may istorbo. Actually masasanay naman yan sila kapag tumagal na. So yung mga farmer, 30 minutes na po yung ating inaantay at hindi na po nasundan yung paanak ni Black Mama. So kahit yung inunan niya hindi pa rin lumalabas. So ngayon ay mag-inject na po tayo ng ating oxytocin, no? So kahit na wala namang laman yung kanyang tiyan ng mga biik, at least may labas siya na yung inunan at di na tayo nag-aantay ng mas matagal. So ayan mga farmer, 2 ml yung ating inject. Ayan, so Vitoxal oxytocin. Tara. Paalala ko lang pala mga farmer, bago tayo mag-inject ng oxytocin, siguraduhin muna natin na merong isa or dalawang nakalabas na mga biik. So wag na wag po tayo mag-inject ng oxytocin kapag wala pang biik na nakalabas. So sa mga baguhan nga pala sa pag-inject ng ating mga inahin, so gayahin lang po yung ating ginagawa dito. So gumagawa po ako ng fake pain hanggang sa maging tolerable po sa ating mga inahin bago natin tuluyang i-inject yung ating mga gamot. At kung mapapansin po natin ay wala na pong mga biik na natitira dyan sa ating inahin kasi nga kinuha ko muna. At baka pagka-inject natin ay bigla siyang kumawala at baka madisgrasya pa yung ating mga biik. Pwede kasi silang masipa ng ating inahin, madaganan at pwede silang maipit at yun pa yung ikapatay nila. Pero kapag nakita naman natin na behave yung ating inahin ay kahit hindi natin kunin yung ating mga biik. So ngayon ay parang wala nang ilalabas si Black Mama at parang kalmado na siya. So oras na para putulan natin ng umbilical cord or pusod yung ating mga biik. Ugalin din natin na mag-sanitize bago tayo humawak sa ating mga biik, no? Kasi nga gagawa tayo ng sugat. So lahat po ng kagamitan natin ay sanitize, pati yung mga sarili natin, kamay. So gamit natin dyan yung ating tail cutter, no? At syempre yung ating wound spray, fast heal po yung ating gamit dyan. Sa pagputol nga pala ng pusod ng ating mga biik or umbilical cord ay wag natin masyadong iksian. So pwede tayong magtira ng kahit 2 to 3 inches. Minsan kasi kapag sobrang iksi yung pagputol natin ay mapapalakas yung pressure pa rin ng mga dugo at tuloy-tuloy yung pag-agos nito. At minsan ay namamatay yung ating mga biik dahil sa pag-uubos ng dugo nila. Ang importante lang naman dyan mga farmer ay hindi nila maapakan or magpulupot sa kanilang mga kasamahan. Pagkatapos ating putulan yung kanilang mga pusod ay huwag nating kalimutan na mag-spray ng fast heal or wound spray para na sa ganoon ay hindi madapuan ng mga virus at mabilis itong humilom. So yan po yung purpose ng ating in-spray na kulay violet na yan. Kung wala po tayong available na mga fast heal or quick heal or wound spray, so betadine pwede po. After 2 hours nga ng pagbabantay natin sa pagpapanak natin kay Black Mama ay parang wala na siyang ilalabas, kaya naman ay lalagay na natin yung kanyang mga biik. Pero bago natin gawin yan ay magpunas muna tayo ng maligamgam na tubig at bago natin tuluyang ilabag yung kanyang mga biik. Ang inaantay na lang natin dito ay lumabas yung kanyang inunan at ma-secure natin na talagang wala na siyang ilalabas ng mga biik. At dahil naninibago pa lang yung ating mga biik ay kinakailangan i-assess natin sila ng maayos para makapagdede sila ng colostrum na kung saan ay makatulong sa kanila para hindi sila madaling madapuan ng sakit. Ang colostrum nga pala ay isang uri ng antibodies na makukuha ng ating mga biik sa pagdede sa kanilang nanay 12 to 24 hours after manganak ng ating inahin. At hahayaan na natin yung ating mga biik at bukas natin sila ipoproseso kagaya ng pagputol ng buntot at ngipin. So wag muna natin silang istorbohin, hayaan na muna natin sila. Dito ka. Grabe, gutom na gutom yung ating mga biik, mga farmer. Ilang minuto lang yung nakalipas pagkatapos natin mag-inject ng ating oxytocin ay ito na nga, lumabas na yung kanyang inunan. Ibig sabihin ay wala na pong biik na natitira doon sa loob ng kanyang tiyan. So ligpitin na natin yan para makapag-inject na tayo ng ating antibiotic sa ating inahin.
Ang pag-inject nga pala ng ating antibiotic sa ating mga bagong panganak na mga inahin ay for prevention purposes lamang po yan, para hindi po sila dapuan ng mga sakit kagaya ng MMA, agalaxia, or milk fever. So ang gamit natin dyan ay Sostalin LA. So 10 ml yung ating inject. So kapag malaki naman yung mga inahin, ay dagdagan natin. So ang dosage niyan ay 1 ml per 10 kilograms body weight ng ating mga baboy. At kapag nakitaan pa rin natin ang problema yung ating mga inahin, kahit nakapag-inject na tayo, ay pwede tayo mag-follow up 3 days after natin makapag-inject. Ganun pa rin yung ating gagawin kagaya kanina, gawa tayo ng fake pain or false pain para sa ganun ay mas maging tolerable sa kanya yung sakit, at boom, yun. So ganun lang mga farmer. So kung mapapansin ninyo, wala tayong kinuha ang mga big dyan, stay lang sila dyan kasi nga nakita naman natin kanina na behave yung ating inahin na ito na si Black Mama. At syempre himas-himas ng konti para hindi magiging alof yung ating inahin na ito at magiging maamo siya para sa atin. Excited na ba kayo mga farmer na malaman kung ilan yung biik ni Black Mama? Tara, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yung mga farmer, 10 perasong biik para sa ikawalong beses na panganak ni Black Mama. Grabe, wala pa rin kupas. Galing talaga ni Black Mama at yung iba pa natin mga inahin. So nung nakaraan nga ay 14 piglets yung kanyang binigay at ngayon ay 10 peraso na naman. So sulit na sulit yung ating pagod mga farmer. So yan ang mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At bago nga tayo magtapos, at tulad ng pinangako sa inyo, ay bawi tayo sa shoutout habang pinapanood natin yung ating mga biik dito. So abang-abang mga farmer sa mga gusto mong pa-shoutout, tara. Okay, shoutout kay, grabe dami pala nito. Shoutout kay Sir Joseph Gariza, Alvin Alagas, Sir Gary Arangel. Ganoon din po kay Ma'am Glyza Villaco. Shoutout din po kay Sir Sai Rabon, Sir Jay Rosario, Bicolan Riders ng Kamsur. Yan, maraming salamat po. Sir Ariel Duran ng Antique. Ganoon din po kay Ka-Farmer JM, Sir Macdo Allen, Ma'am Silda Ligaray, Rovito Meparanom, Rodrigo Esplana, Sir Efren Biato, Agriwen and Adventures. At sa mga order nga pala ng ating Madrid Agua, kay Sir Mark Lanzar at kay Mama Marisa Francisco at kay Mami Ning Bebay. At syempre sa lahat ng mga solid na subscribers natin na patuloy na tumatangkilik at nanonood sa ating mga videos, maraming salamat po sa inyo sa walang sabang suporta. At sa mga gusto mo pa shoutout nga pala, i-comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, ay pasubscribe na natin po para lagi po kayong updated sa mga gagawin at mga videos, mga tips, tutorials sa pag-alaga ng inahin. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!